day, ma'am. My name is Ian G. Asarcon, BS Criminology of St. Teresa College of Tandag Incorporated. For today, I would like to discuss the midterm topics of CLG 5 evidence. So, as you can see, I'm not wearing AirPods. So, first of all, first the discussion is judicial notice. So, when you say judicial notice, what is a judicial notice? It is a um, notice na hindi na kailangan ng pagpatunay or ebidensya. So ito yung example, may mga pangyayari na nangyari sa isang public area or sa plaza. Pag ito may mga krimen na nangyari, hindi na kailangan ng judicial notice o ebidensya kasi nasa public places. So the second one is the judicial knowledge. Ito yung knowledge na galing from the judge. So ibig sabihin, alam ng isang judge kung ano yung mga regulation na dapat na ipatupad. For example, sa isang or for example, innocent until proven guilty. So when we say innocent until proven guilty, alam ng isang judge na ang isang criminal o isang taong nakakommit ng krimen, dapat siyang ma-prove na guilty para masabi siyang criminal. But in this case, kung sasabihin natin na pag ang tao hindi pa nag-guilt or hindi pa guilty, she or he or she considered as innocent. So the next one is the admission. It is a statement made by a person does not admit guilt. So ito yung statement ng pag-amin ng isang tao pero hindi siya directly nag-admit na guilty siya. So example, may isang tao na kasali na gumawa ng isang krimen. Saka tinanong siya ng investigator, ikaw ba yung pumatay? So ang sagot ng isang tao, hindi ako yung pumatay pero kasali ako sa pumatay. So that is an admission. When we say naman confession, it is an statement made by a person fully admit guilt. So inaamin niya na siya yung gumawa ng krimen. Parang directly inadmit niya na siya yung gumawa ng krimen. Okay. So the next one is the judicial admission. Ito yung admission na usually nangyayari sa korte. So ito yung admission na isa sa mga tinatanggap. The next is the documentary evidence. The documentary evidence, it is a document na usually naka-file. So ito yung mga document na karaniwang ginagamit pag present sa court. So example, the CCTV, the photograph and the recording. So yan yung mga example ng documentary evidence. So we have two classes of document. First one is the public document. The second one is the private document. When we say public document, it is a document na ina-approve ng mga government official. And when we say private document, it is a document na personal or confidential document. So, public document as evidence. Public document as evidence, ito yung mga evidence, ito yung document na ginagamit as evidence, for example, police report, the medical certificate. Ito yung mga example ng public document as evidence na karaniwang pinipresent. The next one is the ancient document rule. So ito yung pagtanggap ng isang document ng nakaraan o within 30 years, past 30 years. Or next is the
original of document. Ito yung document na original. Ito yung pinakaunang ginawa. Next is duplicate. Ito yung mga kopya ng isang dokumento. The next one is the admission of third party. So ito yung mga pag-amin ng ibang tao na related sa crime na nangyari. For example, may ibang tao na nag-amin na nakasaksi siya sa pangyayari. So ito yun yung admission ng yung sinasabing third party. The next one is the admission by co-partner or agent. Ito yung mga admission ng kasamahan or ahente. So example, may ang pag-amin ng isang ahente, 'di ba? Sa mga ahente or yung mga empleyado. So, ito yung mga pag-amin ng mga kasamahan. The next one is the admission by co-conspirator. So ito yung mga pag-amin ng isang tao na kasabwat o kasali sa isang krimen. The next one naman is admission by previs. Like ito yung pag-amin ng mga or ng kamag-anak or mga kaibigan, yung pag-admit nila. Ito yung pag-admit nila ng mga kaanak. Parole evidence rule. So ito yung kasunduan na dapat sundin ito yung kasunduan na nakasulat na dapat sundin na hindi kayang palitan, hindi dapat palitan at hindi dapat baguhin. The other one naman is the parole rule. Ito yung ebidensya na hindi nakasulat sa kasunduan. Punta naman tayo sa testimonial evidence. What is testimonial evidence? It is a statement made by a person. So ito yung mga statement na usually nakukuha sa isang tao na through admission, confession, or through interview or interrogation. So ito yung mga example. Pwede siyang makuha, yung testimonial evidence, pwede siyang makuha sa isang tao through confession. And next is deaf and mute. So ito yung saksi na kaya niyang ipaliwanag or kayang ipaliwanag ang isang statement kung may interpreter silang magpapaliwanag. So yun yung deaf and mute. So other one naman is mental retardation. Kung kaya niyang maalala, ito yung saksi na kaya niyang maalala o matatandaan yung mga pangyayari at kaya niyang masabi at kaya niyang pwede niyang magamit. The admission by silence, ito yung mga taong naakusahan at nanatiling tahimik. So the next one is the flight. So the flight, ito yung mga taong hinahabol ng batas. So other one is the offer of compromise. So para hindi makasuhan ng isang tao, may ang ginagawa niya is parang may kapalit. So parang binabayaran niya ang tao para hindi siya makasuhan. The next one naman is the judicial confession. So the judicial confession, it is an confession na inaamin sa loob or sa loob ng korte. So while the extrajudicial confession, it is an confession na usually inaamin sa labas ng korte. Okay, so let's proceed to the general forms of evidence. First is the object evidence. So the object evidence, it is an evidence na like mga materials or mga things na kasalukuyang nating makikita. Example ng object evidence is the knife, gun, at iba pang pwedeng gamiting evidence na pwedeng hawakan ng isang tao. So there are three kinds of object evidence. First is the unique evidence. Ito yung mga evidence madaling makikita.
The second one is the object made unique. Ito yung mga evidence na binago ng isang tao. The last one is the non-object evidence. So, non-unique evidence. So, ito yung mga evidence na mahirap matukoy o mahirap makikita na mga ebidensya. From now on, let's proceed to the types of witness. First is the biased witness. When we say biased witness, it is a witness na unfair. So, ibig sabihin, sila yung mga witness na may pinapanigan or favor na mga witness. Like sa may mga sa kanilang pamilya, sa kanilang relasyon. So, usually yun yung mga pinapanigan nila, di ba? So, the next one is the competent witness. Ito yung mga witness na may kakayahang makiramdam sa mga pangyayari. The third one is the dishonest witness. Ito yung mga taong witness na nagpapanggap na hindi nila naalala yung mga pangyayari. So, the fourth one is the instrumental witness. Ito yung mga taong tumistigo sa korte na tulad ng mga may mga last will, testament, sila yung mga tao. So, that is instrumental witness. When we say naman credible witness, ito yung mga witness na walang relasyon o walang connection sa mga akusado or sa mga taong parang ang purpose ng credible witness is parang nagbibigay siya ng statement na wala siyang connection sa mga tao. So, that's all for my returning demonstration and the midterm topics of CLG 5 evidence. And thank you for listening, ma'am. That's all.